Anyway, mga bossing, eto muna tayo. Si Bantag daw ho, mga kababayan, mukhang malapit nang ma-discover kung nasaan. Impormasyon Eto, matagal-tagal na din ho nagtatago si Bantag, ano? Mga bossing. Sabi nila, Mark, wala namang kinalaman niya si Bantag Mark, inosenta naman niya si Bantag Ang lagi naman nating sinasabi ho, mga kababayan, bakit hindi magpaliwanag sa korte? No? Bakit mas inuunang magtago kesa ipagtanggol ang kanilang sarili? Dahil po, mga bossing, yung pagtanggol sa kanilang sarili o yung pagpapatawag sa kanila sa korte, positibo nga ho sa kanila yan. Bakit? Maipapaliwanag nila ang kanilang sarili. Di ba? Yung mga ginawang pagpapatawag sa kanila sa Congress, sa Senate, pabor ho sa kanila yung mga yan. Maipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Kesa naman yung ganitong ginagawa nila, tatago na lang ako, tatago ako. Sasabihin ko, hindi yan yung tamang lugar para usigin ako o para imbestigahan ako. Yun yung pinakatamang lugar upang magpaliwanag ka din at para maklaro mo ang salita mo. Maklaro mo ang iyong kalagayan kung ano ang katotohanan, di ba? Okay? Nakatanggap ang Philippine National Police ng impormasyon sa posibleng pinagtataguan ng puganteng si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Yan. Sabi ko naman sa inyo, mga kababayan, no? Yung estilo ho nila na pagtatago hindi naman ho habang buhay yan. Ang hirap-hirap din po. Ang nangyayari lang po, mga bossing, pinapahaba nila yung stress sa kanilang buhay. Imbis na, eto na, ipapaliwanag mo na, agad-agad. At maaari na lumabas sa hearing na yan, maabsuelto ka kapag ka na ipaliwanag mo ng maayos. Di ba? Tapos ang stress mo sa buhay. Yung pinagtatagal nila, pinapahaba nila. Iniisip lang ng sambayan ng Pilipino, yan kasing si Bantag, ano kasi yan guilty yan kaya nagtatago Di ba? Yung sinasabi nila paulit-ulit, wala akong kinalaman dyan, ganito, ganyan, pero ayaw nilang ipaliwanag yung kanilang sarili doon sa tamang lugar. Ayaw nilang humarap sa husgado para ipagtanggol ang kanilang sarili. Di ba? Sabing nasa Pilipinas pa rin si Bantag at pinaniniwala ang nagtatago sa Hilagan, Luzon. Sinabi, Hilaga. Di ba norte yun? Tama ba ako? Tama. Pasensya na Hilaga. Ano ba ang sa English ng Hilaga? North? Nandyan lang. Tingin ko nandyan lang din yan mga kababayan. At panigurado ho ako, talagang minamanmanan at hindi po tinitigilang hanapin po si Bantag. Ang iniisip ko dito, baka mamaya, pagka nahuli, nakakuha na si Bantag, madaming i-shout out si Bantag o madaming ikanta si Bantag. Sa tingin nyo, mga kababayan, sino ang mga posibleng ikanta ni Bantag kapag ka ito nahuli o na nasa kamay na ng batas? Tingin nyo, sino? Kasi si Percy Lapido, mga kababayan, di ba, kung napapanood nyo naman, madaming binabanatan din. Talagang more on, ang tawag niya kay dating Pangulong Duterte, digong nyo. O di ba? Talagang madiin hong bumanat yun. Tingin nyo, maituro kaya ni Bantag ang dating Pangulo? Posible kaya na may kinalaman ang dating Pangulo doon kay Bantag? Di ba? Ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na kinukumpirma na ng tracker team ang impormasyon hinggil kay Bantag. There are some reports reaching their office, the possible sightings nga po nitong si DG Bantag, but without giving too much details, ay hindi po tumitigan yung ating tracker teams. At ayan, nakikita ko yung comment nyo. Sabi ni Madi Castro, si Duterte ang ituturo ni Bantag. Sabi ni Rodolfo Babaran, si Digong, si Bato at si Go. Sabi ni Ezekiel,
Baka malamig na lugar sa norte yan tinataguan ng mayor doon. Naku, sino kaya yun? Nilo Antonio, sinasali mo na naman ng INC kay Bantag. May ebidensya ka ba? Naku, ano ba yan? Tuloy natin. Yung atin naman mga efforts are being reported po kay GPNP and even our SILG. Ako, yung mga ganitong balita ho, mga kababayan, maaari makapagdagdag stress ho to kay kay Roque, mga bossing. Bakit to? Kapag may mga nahuhuling ganyan, maiisip niyan si Roque, naku, ako na kaya ang susunod? Naku, matitigil na kaya itong pagtatago ko? Madami magsasabi, Mark, wala naman sa loob ng bansa si Roque. Kagaya din ho, mga kababayan, ni Tebes. Lumabas ng bansa, nagtago sa East Timor, ano po ang nangyari? Ganon din ho. Huli, di ba? At sabi nga ng Department of Justice, mga ilang buwan na lang o ilang panahon na lang, uuwi na si Tebes. So hindi po, kumbaga, maaari din po na mangyari dito kay Roque yung nangyari kay Tebes, mga bossing. Di ba? Lalong-lalo na kapag kaakyat, no? Pag-akyat nung kaso ni Roque sa husgado, mga kababayan. Di ba? For peace or for peace, sabi ni Rego Adventure. Nauna na ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Bantag na humihiling na ma-dismiss ang kinakaharap na kasong murder kaugnay ng pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid noong 2022. Naharap din si Bantag sa isa pang reklamong murder kaugnay naman ng pagpatay sa bilanggong si Crestito Villamor Palana na At saka ho, mga kababayan, simula ho nung nagtago si Bantag, ang daming nakita sa Bucor. Ang dami hong nakita sa Bucor. Isa sa pinakamalaking nakita doon, yung diving daw po. Yung napakalalim na hukay ni Bantag, no? Sabi may magda-diving daw doon eh. Pero yung iba sinasabi, nagmimina ng ginto. Mga bossing, lahat ho yan. Kapag ka nakuha na at nahuli na, no? Si Bantag, mga kababayan, mai-explain yan at masasagot niya yan mismo. Di ho ba? Ay nako, si Bantag nagpapagawa ng swimming pool. Yung swimming pool, kala mo, 4 na beses ng Olympic size eh. Di ho ba? Kala mo, 4 na beses ng Olympic size at yung lalim mo, napakalalim. So ba? Tuloy tayo. Eto, mga bossing. Speaking of Panelo, pag-usapan natin si Panelo, mga kababayan. No? Ito po yung paghaharap po ni Cristina Conti. Alam niyo naman po na si Attorney Cristina Conti, mga bossing, isa po doon sa lawyer o lawyer po doong mga nagsasabing ang pamilya nila o ang kapamilya nila ay nabiktima ng EJK. Isa po doon sa mga lawyer na tumutulong po doon sa mga yun. Di ba? Sabi ni Ma'am Jane Mejia, Mark, gusto kong malaman kung sino yan. Bantag na yan. Si Bantag po ang sinasabi nila na baka daw po o di umano na bumira kay Percy Lapid na isang mamamahayag vlogger na panay po ang banat kay dating Pangulong Duterte. Kung maririnig niyo po at kung lagi niyong makikita yung mga komento ng mga DDS, Mark, baka ma-Percy Lapid ka. O yun, no? Kasi nga po, si Percy Lapid, meron pong mga banat kay Bantag at meron pong mga banat sa dating Pangulong Duterte at kila Inday Sara Duterte sa buong pamilya nila. Kaya lagi siya sabi ng mga DDS, Mark, baka mabantag ka. Baka ma-Percy Lapid ka. Yun po yung panakot nila sa mga vloggers, mga bossing. Kaya ako naiisip ko, no? Hindi kaya talagang totoo yung sinasabi nila na ipapategi nila yung mga vloggers, no? Dahil din sa mga dahil din sa mga DDS, mga kababayan.